Magandang umaga mga bata. Okay, tayo ay magsitayo. Tayo ay manalangin. Manalangin tayo, Lord. Maraming salamat sa umagang ito. Naway marami po sana silang natutunan sa aking discussion, sa demonstration. Panginoon, naway ay ilagay niyo po sa kanilang puso't isipan ang kanilang maririnig sa aking talakayan sa umagang ito. Ito lang po aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, mga bata, kayo ay magsiupo na lahat. Mga bata, tayo ay dadako sa checking of attendance. Kapag tinawag ko ang inyong pangalan, sabihin lang na present. Piang, De La Cruz, Calixton, Pascual, Juan. Okay mga bata, meron tayong absent na 5. So, sasabihin nyo lang na kailangan nyo mag-prepare ng excuse letter para maalaman ko kung ano ang rason kung bakit sila absent. Okay? Bago tayo dadako sa ating talakayan, tayo muna ay magsitayo at pagbibigay ako ng energizer sa inyo na patungkol din sa napakagandang awitin na ginagawa natin. Tayo ay magsitayo mga bata. Okay, sundan nyo ako. Read your Bible, pray every day. Pray every day as you grow. Read your Bible, pray every day, and you grow. Isa pa, read your Bible, pray every day, and you grow. And you grow. Okay, tayo ay magsitayo mga bata. Okay, bago tayo magsisimula, aking sasabihin ang ating classroom rules na dapat nating sundin lalo na kapag si teacher ay nagsasalita sa harapan. First is ang listen someone who's talking and speaking. Kapag nagsasalita ang inyong kaklase mga bata, dapat wag na wag kayong mag-iingay at wag na wag kayong mag-iistorbo sa kanila dahil ito ay nakaka-distract sa kanila. Second, raise your hand if you speak. Dapat pataas ang inyong kamay upang nang sa ganon kung kayo ay may gustong sabihin, pwede nito ituturo ko kayo at tatawagin ko ang inyong pangalan. Next, be safe and honest. Mga bata, gusto ko na dapat safe kayo at honest. Ayaw ko nang nag-cheat at gusto ko na lagi kayong nagsasabi ng totoo. Then, follow direction quickly. Fourth, respect others and respect your teachers. Dapat kung nagsasalita ang guro sa inyong harapan, huwag na huwag kayong mag-ingay dahil ito ay napakapangit or nakaka-distract sa guro kapag kayo ay nagsasalita. Then last, make your teachers happy. Dapat happy. Huwag kayong magpasaway dahil upang sa ganun ako ay maging masaya rin sa inyong klase. Okay? Dadako tayo sa ating okay class, ang ating objective ay ang ating content standard at ang ating title ay demonstrate understanding of concept pertaining of volume of music. Ito ang ating title. Then,
ang susunod nating gagawin, may papakinig ako sa inyo mga bata. Ang ating objective is define what is harmony. Ito ang ituturo ko at ang next is identify what is harmonic interval of characteristic. Then C is create example harmonic interval. So, what have you observed in music presented, mga bata? Ito ay patungkol sa music. Tama. Very good. Very good, De La Cruz. Ang pinakinggan ko ay patungkol sa music. Okay. Ito ang ating dadako tayo sa activity. Okay, ang ating activity is each group sort a flashcard into categories based on the types of harmonic interval. The next, each group should create a chart on the chart paper and label the categories accordingly. Okay? I-by group ko kayo. Okay, ito ang group 1, ito ang group 2, then next, group 3 and group 4. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto upang nang sa ganon inyong masagutan ang ating activity sa umagang ito. Go, mga bata. Hintayin ko kayo ng 10 minuto. Lahat ba nagko-cooperate? Okay. Yan, dapat lahat nagko-cooperate. Dapat tulong-tulungan. Yan. Sige mga bata. Okay. Okay, tapos na ba mga bata? Akin namang sasabihin ang ating rubric sa ating activity na aking binigay. Correct categorization of harmonic interval, 5 points. Then the clear and organized chart, 3 points. Presentation skill, 2 points. Okay mga bata, ito ay napakahalaga na sundin nyo ang ating rubric upang sa ganon kayo ay makakuha ng mataas na puntos sa umagang ito sa ating activity. Okay, ito mga bata, may papakinig ako sa inyo. Okay. Mga bata, akin i-explain kung ano ang inyong napakinggan sa music na ipinatugtog ko. Ano ang inyong naobserbahan sa music na aking pinakinggan, mga bata? Okay? De La Cruz? Very good. Okay, sino pa? May ibang kamay pa ba? Okay, ikaw. Piang. Okay, very good. Napakagaling nyo talaga. Tama mga bata. Okay? Meron akong na-ready na dalawang katanungan. What is the difference between major and minor interval? Sino ang makakasagot? Okay? Meron pa ba makakasagot dyan? Okay? Kalikson. Okay.
Then, ang ating number one question is, what is the difference between major and harmonic interval? Mga bata, ito ang minor kwan, ang major and minor music. Ang major ay ito ang mga masasayang awitin. Halimbawa, Happy birthday to you, Happy birthday to you. Yung masasayang awitin, yan yung mga major. Then, ang may mga minor na music interval, ito yung malulungkot na music. Halimbawa, yung maalaala mo kaya, maalaala mo kaya, ito yung mga nagbibigay at nagsisimbolo ng malungkot na awitin. Ito ang mga minor interval. Then next, can you give an example of perfect harmonic interval? Sino makakasagot? Sino ang makakabigay ng example ng harmonic interval? Okay, Jason? Okay, very good. Bibigyan kita ng isang 5 puntos. Okay, harmony. Harmony is the concept of combining different sounds together in order to create new distinct musical. Harmony, ito yung nagkakabuo ng ating mga music. Halimbawa, meron tayong mga instrumento. Ito ay nagbibigay din sa atin minsan ng relax. Tayo ay makarelax. Tayo ay napapagaan yung ating loob kapag tayo ay makarinig ng harmony na music. Then next, harmonic interval class occurs when two notes are played at the same time. Intervals can also be melodic, meaning that two notes are played in sequence, one of other order. Ito, meron akong papakinggan sa inyong class. Magbibigay ako ng example. Example, taking C as the tonic, the 1 or first degree of the scale, then the third degree of the C major scale is E. Is the interval between lowered by 1/2 step, interval becomes minor, and example below shows a major third. Meron ako ipaparinig. Ito ay ang major third ay mas malakas kaysa sa major second. Then the next is types of harmonic interval. Aking i-discuss sa inyo kung ano ang 4 na klase ng harmonic interval. Types of harmonic interval is explicit harmonic interval. Ang explicit harmonic interval class, ito ang nagbibigay at nagbubuo ng tono patungkol sa pagdugtong-dugtong ng mga nota upang nang sa ganun ito ay makabuo. Then next is strong passing interval. Ito, mga bata, ay ang strong passing interval ay ito yung nagbibigay ng mas malakas na tono at sila ay binubuo at nang sa ganon ito ay mas lalong maging matatag ang isang music na halimbawa mga composer na kumakanta kung napakaganda ang kanilang music at ito ay napaka-strong. Ito ay matatawag na strong passing interval. Then, weak passing interval, ito yung mga malulungkot yung sinabi ko nga, gaya ng sinabi ko, mga may malulungkot na awitin at mga ibang awitin na may pinaghuhugutan. Ganon. Then, class, tayo ay magsisimula sa activity 2. Ang ating activity 2 is
in a one whole sheet of paper in your own understanding, explain what is harmonic interval. So class, dapat bibigyan ko kayo ng 5 minuto para i-explain kung ano ang harmonic interval sa inyo. Maliwanag ba? Okay, mga bata. Then, ang ating assignment is compose a short piece of music that incorporates at least 3 different harmonic intervals. Write a reflection on the creative process and explain the emotions, feeling, want to convey through your harmony. 10 points. Okay mga bata, maraming salamat at magandang umaga sa inyo. Naway marami kang matutunan about sa harmonic interval.